At salamat po sa umagang ito. Una sa lahat, ako po'y lubusan nagpapasalamat at tayo po bilang isang katawan ni Kristo na nagkakatipon po sa inyong mga tahanan. Kapag sumasapit po ang araw ng linggo, tayo po ay may mga panambahan. At muli po nating papakinggan ang salita ng Diyos. Nawa po nawa sa atin pong pakikinig ng salita ng Diyos ay lagi po nating tatandaan na pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos at pakinggan po natin, at ito po ay ating tukdin. Trust, listen, and obey the word of God, sapagkat yan po ang naisin ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, na sa tuwina na tayo po ay magtiwala sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos at ito po ay ating sundin sa ating mga buhay. Nakikita niyo po ba sa inyong sa screen po, sa PowerPoint, kung ito po ay nakakaabot sa inyong harapan, ang title po na ating ibabahagi sa umagang ito ay ang matagumpay na pagsasaka. Ilan po ba sa atin, mga kapatid, ang nakaranas na magsaka, magtanim? Ang pag-usapan po natin, ito po ay spiritual na pagsasaka, pagtatanim ng binhi. Na makikita niyo po mamaya, papakita natin kung paano po ito itinuro. Ito po yung part ng pagtuturo ng Panginoon po. Hindi po ito preaching. Ito ay isang teaching na ipinangaral po ng ating Panginoong Hesukristo. At bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, ang kalooban mo po ang mangyari sa panambahan namin, Panginoon, sa umagang ito. Malaya ka, Panginoon, na magturo sa amin sa umagang ito. At dalangin namin, aming Diyos na banal, samahan mo kami, banal na Espiritu. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso't isipan. Ano man ang maaaring maging hadlang, Panginoon, ito po'y sadyang nakikita mo. Ano mang kahinaan namin, doon mo kami, Panginoon, palakasin. Ano mang kakapusan ng aming kaisipan, pupunan mo, Panginoon, ng karunungan ang aming mga isipan. Bigyan mo kami ng malalim na pangunawa patungkol sa iyong mga salita. Malibang samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, ang bawat isa sa amin. Mauunawaan namin ito ng lubusan. Kung ito po'y mauunawaan namin, susundin namin ito, Panginoon, sa tulong ng Santong Espiritu na nakipamuhay sa bawat Kristiyano. At hayaan mo, Panginoon, na sa kalagitnaan ng panambahang ito hanggang sa matapos, ikaw lamang ang aming pararangalan. Ikaw ang aming luluwalhatiin at dadakilain at pasasalamatan
sapagkat ikaw ang Diyos na nakipisan sa bawat isa sa amin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Amang Banal, ang pag-aaral namin ng salita ng Diyos hanggang sa matapos ang worship service na ito. Sa iyo ang papuri, pasasalamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ibabahagi natin sa mga kapwa nating Kristiyano sa lugar na ito ng Bacoor o maging sa mga karatig na probinsya po ng Cavite hanggang sa Nueva Ecija po o saan man dako po kayo na kayo po ay nakatuon na po sa online service na ito, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kung pagmamasdan niyo po, ang pamagat ng ating pag-aaralan, matagumpay na pagsasaka. Kapag ito po ay hindi natin sinunod ang matagumpay na pagsasaka, hindi po ito masasabing matagumpay. Ito po ay magiging kabiguan sa atin, mga kapatid. Kaya po sinabi ko sa inyo, pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos, pakinggan na maigi at sundin. Kapag ginawa po natin ang mga tatlong bagay na yon, tayo po ay magtatagumpay, mga kapatid. Matatagpuan po natin ang pagtuturong ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon na siya po ay nangaral, nagpagaling ng maraming karamdaman, sinundan siya ng maraming tao. Napakaraming tao po, a multitude. Hindi natin masabi kung ito po ay 5,000, 10,000, 15,000. Hindi po natin masabi kung gaano karami ang taong sumunod sa kanya. Sinasabi po dito sa unang mga talata ng chapter 13 ng Aklat ni Mateo. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Sundan niyo lang po ako, wala po sa inyo, sa inyo pong harapan, sa screen ng inyo pong mga gadget. Sabi po dito, dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, po, dumistansya po ang Panginoon sa dami po na maaari siyang dumugin. Maaari siyang dumugin ng mga panahon na yon. Binabanggit po doon sa verse 2. Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Dumistansya po siya at sumakay siya ng bangka. Sa dalampasigan, at naiwan ng mga tao po sa dalampasigan. And verse 3 po, at sila'y tinuruan, a teaching of Christ. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Parable na kailangan po ito'y pag-isipan natin at unawaing maigi ko ano ang sinasabi ang salaysay ng Panginoong Hesukristo. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng pinhi. Sabi po sa salaysay ng Panginoong Hesukristo. Verse 4, sa kanyang pag-aasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinuha ang mga iyon. Talatang 5, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Pagmamasdan niyo po, unawain niyo po, ang salaysay nito ng Panginoong Hesukristo. At mamaya po, ipapaliwanag po ng salita ng Diyos. May mga binhi nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi
Talatang 6, ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. Talatang 7, may mga binhi naman nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang halamang matitinik at pinatay. Sinakal ng mga ito ang binhing tumubo doon. Po, nasayang po, no? Nasayang ang mga binhi, nalaglag. Verse 8, ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Verse 9, mga kapatid, unawain po natin ang verse 9, no? Napakasimple pong pandinig niyan sa mga tao. Sabi niya po, makinig ang may pandinig. No po, salamat po mga kapatid, no? Kung makikita niyo po yan, tutuloy natin, puputulin po natin at itutuloy natin from verse 18. Lalaktaw po tayo, ha? No po, puputulin natin sa verse 9, lalaktaw po tayo ng verse 18. At ito po'y ating unawain mga kapatid, no? Para po makita natin kung ano po ang ipinapaabot na mensahe ng ating Panginoon. Binigyan niya po ito, siya na rin po ang nagbigay ng halimbawa, illustration, at siya rin po ang sasagot nito. Hindi po ang pastor, siya rin po ang sasagot nito. Verse 18, sabi po dito, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga. Ang sinasabi po ng Panginoon, makinig at unawain po ang ating napapakinggan, mga kapatid. Unawain natin siya, no? Na dapat maintindihan natin ang mensahe na paabot ng ating Panginoon. Sabi niya, verse 18, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. 19, talatang 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe, ginamit niya pong word, mensahe, no po? Pero ito po'y salita ng Diyos. Kay Peter, binanggit niya salita ng Diyos. No po? Kay Luke, binanggit niya po salita ng Diyos. Mamaya po, pupuntahan natin yan. Verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya inuunawa. Papakinggan niyo po, no? Ako po'y titigil dito. Dapat unawain po natin, no? Nais ng Diyos na tayong lahat, mga kapatid, ha? Yan po ang kalooban ng Diyos. Na lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nais niya po ang kalooban ng Diyos na tayo pong lahat ay maging magsasaka. Bakit po? Mamaya papaliliwanag po natin. Pagmasdan po natin, ang bawat mananampalataya ay bunga ng isang tao na nagbahagi ng magandang balita. Amen po ba? Bakit po nabanggit ko sa ating pong presentation, po, sa ating pong PowerPoint? Sapagkat sila po ay nagsilbing tulay. Yung mga nagbahagi sa bawat isa sa inyo na nariyan sa inyong mga tahanan, nagbahagi ng salita ng Diyos. Tayo po ang nagsilbi na daan bunga ng isang taong sumampalataya. Bibigyan ko po ng isang illustration po ang mga bagay na ito, mga kapatid. Sa akin po, no, bilang isang halimbawa, o maging sa buhay ng ating senior pastor, sino po ang nagsilbing daan
ng pananampalataya ng ating senior pastor, Pastor Dante Peña. Alam niyo po ba kung sino? Binabanggit po diyan, ang bawat mananampalataya ay bunga ng isang tao na nagbahagi ng magandang balita. Sapagkat ang nagbahagi po sa ating senior pastor, kaya niya nakilala ng lubusan ng ating Panginoon at naglingkod ng mahabang taon hanggang ngayon. Walang iba po kundi si Brother Hill. Kaya po, ginawan natin ng PowerPoint ang mga bagay na to. Nalubusan niyo pong maunawaan mga kapatid na sa buhay ko nung ako po ay nasa gitnang silangan way back 1996 ng isang OFW na napunta sa aming kumpanya na ako po'y sineran. Hinasikan ako ng binhi ng salita ng Diyos. Siya po ang naging bunga at ako po. Mga kapatid, unawain po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Tinutol ko lang po bilang bahagi po ng mga bagay na ito. Sa inyo po, may mga tao po ba nagsilbing, nagbahagi sa inyo at nagasik ng binhi ng salita? Maaring ito po'y nagsimula sa pakikinig ninyo sa radyo o panunood sa TV na kayo po'y nahasikan ng salita ng Diyos, mga kapatid. At ito po'y mandato ng Panginoon na tayong lahat bilang mananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay magsasaka na naghahasik ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang paghahasik at ang pag-ani ay bahagi ng pagdadala sa atin kay Kristo. Amen po ba? Kung hindi tayo nahasikan ng binhi at inani ng mga taong ito na nagdala sa atin sa paanan ni Kristo, sa luklukan ni Kristo, hindi po natin makikilala ang Diyos. Kung hindi tayo binahagian ng salita ng Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos, mga kapatid. Kaya po ito'y mandato ng Diyos. Walang pinipili po ang Diyos, no? Maging bata ka man o matanda, dapat ang kalooban ng Diyos ang siya pong mangyari sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At ito po'y isinalaysay ni Kristo ang talinghaga tungkol sa isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Si Jesus ay nagturo sa dalampasigan pag mas puno, ano yung lugar na kinalalagyan nila. Para kung hindi paniniwalaan ng tao, pero sinundan na po siya eh. Nakatikim na po yung mga tao, libo-libong taong sumusunod sa kanya. At siya po ay pinagkulumpunan sa tabi ng dalampasigan. Sa bangka na kanyang naging panulukan, dumistansya po siya, no? Paano ako makakapagturo ko ang tao ay nakapaligid sa akin? Binabanggit po doon sa talatang 4, na kanyang naging panulukan, dumistansya po siya, no? Para hindi siya lapitan ng tao, maging maayos ang kanyang pagtuturo. Siya ay nagturo sa pamamagitan ng talinghaga. Hallelujah. Ang unang talinghaga ay tungkol sa espiritual na paghahasik, mga kapatid. Sundan niyo lang po ako, no? Upang maunawaan po natin ang mga salaysay na ito. In verse 3, ang maghahasik. Ulitin ko po, no? Ang maghahasik at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya. Binabanggit po, no?
Ganito ang sinabi ng Panginoon, isang magsasakang lumabas. Lumabas po ha. Hindi po siya nandito nasa labas po sila. Wala sila sa loob ng bahay o saan man lugar po, no? Kung hindi lumalabas. Maging ang Panginoong Hesus po, nung umagang yun, lumabas din po siya upang magturo ng salita ng Diyos. Binabanggit niya po dyan, no? Saan pupunta ang magasik upang maintindihan niyo po ang salita ng Diyos, no? Saan po ba siya pupunta upang magasik ng binhi? Siya ay lumabas upang magasik sa bukid. Binabanggit po, no? In verse, kung lulundag po kayo, no? Sa ating pong tatalakayin. In verse 38 po, no? Binabanggit po doon, ang bukid ay ang daigdig. Okay? Pagmasdan niyo po, para maliwanag po, ang bukid ay ang daigdig. Lumabas siya upang magasik sa bukid, sa lupa. Binabanggit din po ni Apostol Pablo po sa aklat po, no? Wala po sa inyo, wala po sa ating PowerPoint po, no? Hindi niyo po makikita sa screen, pero sundan niyo po ako, ha? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, sangayon po kay Apostol Pablo, verse 9b. Sabi niya, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Ang bukid po na binabanggit ni Apostol Pablo po, no? Sinusuportahan lang po ito ng salita ng Diyos upang maunawaan ninyo at maliwanagan. Ang bukid na binabanggit ni Apostol Pablo ay ang tao. Sabi niya po no, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9b, kayo ang kanyang bukirin. Ang tao po ang hinahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Walang pagkakaiba sa ating tahanan at sa ibang lupain upang magmisyon o umabot ng mga tao. Umabot ng mga kaluluwa, wala pong pagkakaiba yan. Dapat nga po sa ating mga tahanan ay naghahasik na tayo ng salita ng Diyos. Sa mga kasambahay natin, kapamilya natin, ano po, sino man sila, hinahasikan na po natin sila sa atin palang mga tahanan. Kaya po walang pagkakaiba ang iyong tahanan o sa ibang dako pa, ibang lugar pa. Walang pagkakaiba po, mga kapatid. Ano ang kahalagahan ng gawain ng isang maghahasik? Na ano po ba ito kahalaga, mga kapatid? Maliban na kung siya ay maghahasik ng binhi sa bukid, ay di magbubunga. Tama po. Pag wala kang hinasik na binhi sa bukid, ay huwag kang umasa po na ito po'y magbubunga at may aanihin tayo. Wala po. Wala tayong itinanim na binhi. So wala pong magbubunga, wala tayong aanihin, mga kapatid. Na po, binabanggit po dyan, maliban na kung siya ay maghahasik ng binhi sa bukid, ay di magbubunga at walang aanihin. Paano naging ang maghahasik ay kinatawan ng bawat mananampalataya? Pagmasdan niyo po, no? Paano naging ang maghahasik ay kinatawan ng bawat mananampalataya? Yan po ay sasagutin po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Basta po tayo mag-focus at unawain nating na maigi at malalim ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, no? Paano naging ang maghahasik ay kinatawan ng bawat mananampalataya? Ito po ang sagot. It is the mandate of God. Ito po yung Great Commission, mga kapatid. Tayo ay kailangang humayo. Ano po? Tayo po yung lalapit. Mga kapatid, unawain natin ang sinasabi ng Panginoon upang tayo magtagumpay sa panahon na ito. Hanggang sa katapusan po ng mundo, magtagumpay ang gawain ng Diyos. Ano po ang sinasabi diyan, mga kapatid? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Lumapit po siya sa kanyang mga alagad at sinabi po ang mga bagay na ito.
na dapat maunawaan ito ng mga disipulo at maging sa kapanahunan natin bilang mga mananampalataya. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod na iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, may pangako po ang Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong kakabahan. Trust the word of God. Sabi ko, pagtiwalaan niyo po, pakinggan at sundin ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, mga kapatid, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan pong mga pangako ng Diyos na yan ang magsisilbing kalakasan natin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, wala pong iba magpapalakas ng ating pananampalataya ng ating pagtitiwala sa salita ng Diyos kung hindi ang binhi ng salita ng Diyos na natanim sa inyong mga puso. Hallelujah. Letter B, habang kayo'y humahayo, sabi po sa Book of Mark, habang kayo'y humahayo sa buong mundo ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Sabi po sa Book of Mark 16:15. And letter C, tayo'y maging mga saksi para kay Kristo. Aklat ng mga gawa. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Hallelujah. Sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pagmasdan niyo po, no? Walang pinipiling lugar po. Hanggat may pagkakataon, kung kayo po ay pupunta ng Amerika, mga kapatid, marami tayong mga kapatiran na napunta na sa iba't ibang dako ng bansa. Iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, ang binhing na itanim. Ang salita ng Diyos na natanim sa inyong mga puso't isipan. Kaya po sabi ko, unawain natin kung ano po ba ang ipinapaabot ng salita ng Diyos. Kapag ito po'y nauunawaan natin, mga kapatid, ito po'y ating susundin. Yun po yun sinasabi po ng matalinghagang pananalita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang binhing inihasik. In verse 4, babasahin ko po sa inyo, mga kapatid, no? Sa kanyang pag-aasik ay may mga binhi na laglag. Pagmasdan niyo po, no? Pagmasdan niyo po yung mga sinasabi po ng salita ng Diyos. Nalaglag po, ha? Dala-dala ng isang tao, no? Lumabas siya ng bahay. Ang focus po ng kanyang paglabas ng tahanan ay upang mag-asik. Pero nalaglag po ang mga kapatid. Pagmasdan po ito sa aklat po ng Mateo ang ating po pinag-aaralan. Pagmasdan niyo po, nalaglag. Hindi po siya isinaboy o inasik. Nalaglag. Kaya sabi ko nga po, unawain natin ang talinghagang ito. Sabi po doon, sa kanyang pag-asik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Hindi tama po, hindi ayos, no? Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon.
Verse 5, may mga binhi naman nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lamang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi. Okay? Pagmasdan niyo po, ano? Nabaliwala po kasi nalaglag eh. Nalaglag ang binhi. Ano po? Na-misplace. Hindi tama po, no? Nalaglag po ito. Hindi po talaga intention na ihasik. Pagmasdan niyo po, no? Ano ang inihasik na magsasaka unang nagtatanim? Excuse. Pakilisan mo nga ito. Kasi natatakpan dito. Sorry po maputol po lang ng bahagi. Ano ang inihasik na magsasaka unang nagtatanim? Siya ay naghahasik ng binhi ng pag-asa. A seed of hope. Na makikita po natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Naghahasik ang Panginoon ng pag-asa sa napakaraming tao ng mga kapanahunan na yun po. Sang-ayon po sa salaysay ng ating Panginoon sa Kristo. Pag-asa ng isang mabuti o magandang ani. Tayo po kapag tayo nagsasaka po, nagtatanim tayo, iniisip na po natin yan na tayo po, may pagkukunan ng mabuti at magandang ani sa ating hinaharap. Pagdating po ng anihan, expected na po natin na tayo po iaani, mga kapatid. Positive na positive. Na talaga naman po kapag hinasik natin ang salita ng Diyos, ito po ay tutubo sa tamang panahon at aani tayo sa tamang panahon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos in Luke chapter 8 verse 11. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mahalaga po ito sa ating mga buhay. Bakit kailangan nating maghasik ng salita ng Diyos? Sapagkat tanging ang Biblia ang may mensahe na kailangan ng isang makasalanan. Bakit binanggit po yan, mga kapatid? Bakit tayo dapat maghasik ng salita ng Diyos? Sapagkat tanging ang Biblia sa banal na kasulatan ang may mensahe na kailangan ng isang makasalanan. Ano po ba ang kailangan ng isang taong makasalanan, mga kapatid? Na siya ay magsisi. Pagmasdan niyo po, Sabi po sa Mark chapter 1 verse 15 na siya ay magsisi at talikuran ng paggawa ng kasalanan at paniwalaan ang magandang balita. Yan po ang binhi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nasa panahon po natin bilang mga mananampalataya at inaamin naman natin na tayo po'y taong makasalanan, nagkakamali, may mga kahinaan, nagkakasala, ulit-ulit. Ngunit tinamnan po tayo ng salita ng Diyos ng binhi na dapat ang tao ay magsisi at talikdan na ang paggawa ng kasalanan at paniwalaan, believes the Word of God. Hallelujah. Letter B, tanging ang Biblia ang nagtataglay ng mensahe tungkol sa daan ng kaligtasan. Sabi po yan sa Aklat ng Mga Gawa. Kabanata 4, talatang 12. And letter C, tanging ang Biblia. Pagmasdan niyo po, at unawain ang sinasabi po dito sa aklat po ng Isaiah. Ang garantisado at epektibong salita ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 55, talatang 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Panghawakan niyo po ito, mga kapatid.
ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Walang sayang po. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos kung gaano siya katalas po, kung gaano siya ka-powerful. Number 3, paano tayo maghahasik ng binhi? Puputulin ko po muna, no? Tatakbo po tayo sa mga talata pong aking babasahin, mga kapatid. Tutugunan po ng Diyos, no? Lahat po sasagutin ito ng salita ng Diyos. Ang sabi niya po, no, babalikan po natin mga kapatid, ha? Balikan niyo po, samahan niyo lang po ako, hindi niyo po makikita. Na po, wala pong, hindi po ito kasama sa ating pong PowerPoint o sa screen ng inyong pong mga gadget. Simulan natin sa verse 9 ng chapter 2, tuloy lang po natin naputol kanina. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe, verse 19 po, tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. Siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Pagmasdan niyo po, no? Okay, tatalakayin ko lang po yung verse 20 na po. Sabi doon sa verse 20, ang katulad naman ng isang binhin na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Verse 21, ngunit hindi tumitimo. Tingnan niyo po, no? Ngunit hindi tumitimo sa kanyang puso. Okay? Hallelujah. Ulitin ko po verse 21. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe. Agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Hallelujah. Unang-una po, no? Pangalawa sa ating tinatalakay po, no? Paano tayo makakapag-hasik ng salita ng Diyos? Ito po ay ating ang magandang balita sa ating mga nakakasama sa bawat araw. Yan po sa inyong katabi, sa inyong kasamahan, sa opisina. Ating ibahagi ang magandang balita sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa social media, halimbawa, amen po ba, mga kapatid? Lahat tayo ay may mga gadget at yung iba po ay nakapag-aral pa. Ano po, may mga laptop po. Maraming gadget po, no? Na ako pinaniniwala ito po'y ginawa ito ng Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos, no? Na tayo'y umabot, magasik ng salita ng Diyos. Sa social media, sa Facebook, sa Messenger. Kung paano natin maisak ang salita ng Diyos. Sa ating isama sa church, ang pamilya, kaibigan, at kapitbahay. Yan ang naisin ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Upang makarinig ng salita ng Diyos. Okay? Pagmasdan niyo po, no? Ating isama sa church ang pamilya, kaibigan, kapitbahay, upang
upang makinig ng salita ng Diyos. Ano po, mga kapatid, pakinggan niyo po at unawain. Ang sabi po sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pagbasta niyo po mga kapatid, po na itatanim sa puso ng isang tao ang binhi ng salita ng Diyos. A seed of faith. Kapag ito po ay patuloy at patuloy na nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Nadidiligan ito. Ano po? Hindi lamang itinatanim ang salita ng Diyos, kung hindi ito po'y nadidiligan. Sapagkat ang role po natin mga kapatid bilang mga mananampalataya ay ang magtanim at magdilig. At hayaan po natin na ang Diyos ang magpatubo at magpalabo nito. Purihin ang salita ng Diyos. A seed of faith, ano po, na ito po'y itinanim din sa atin. At tayo'y dinala ng mga taong nag-akay sa atin sa iglesia upang ito'y patuloy na daligan ng mga tumatayong preacher, na po, ng mga tumatayong nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, mayroon ka bang nahihasik ngayon? Yan po isang hamon sa ating lahat. Kaya po gumamit ang Panginoong Hesukristo ng matalinghagang pananalita na dapat itong pakinggang maigi, unawaing maigi, at ito'y sundin ng bawat nakikinig. Yun po ang naisin ng Diyos. Ang tanong, meron ka bang naihasik ngayon? Hallelujah. Ayan na po. Pagmamasdan po natin, no? Sa tatalakayin po natin ito mga kapatid, nais ko po na buksan natin ng maluwag ang ating isipan. Bukas na puso, na po, at hayaan natin na ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang siya pong mag-minister sa ating sa umagang ito. Hindi po ang pastor, ha? Huwag po. Huwag. Kung hindi ang salita ng Diyos ang mag-ministeryo sa atin. Na po, i-connect po natin, no? I-connect natin ang mga bagay na ito, no? Para po mabigyan ng kasagutan ng salita ng Diyos. Hindi po ang pastor ang magbibigay ng kasagutan sa inyo. Sabi niya po doon sa mga talatang ito, mga kapatid, sundan niyo po ako. In verse 4, pag nakita niyo pong binasa natin yung verse 4, na po, i-connect po natin sa verse 19 para po mabigyan siya ng katugunan. Na po, sabi niya, may mga binhing nalaglag. Pagmasdan niyo po, nalaglag. Sabi po kay Saklat ni Mateo po, no? Ito po yung parang sa akin po maliwanag sa pananaw ko po, sa understanding ko. Kaya po ito yung ginamit ko. Pwede po tayong gumamit kay Luke, pwede kay Mark. Pero ito po yung napili, no? Na nagbabahagi sa inyo sa oras na ito. May mga binhi na laglag sa tabi ng daan, dumating ang mga ibon at tinukha ang mga iyon. Nawala. Pag tingnan po 19, kapatid, focus tayo ha, mahirap. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. O hindi lang tayo nakikinig mga kapatid, kailangan inuunawa natin ang ipinapaabot na mensahe ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa verse 19, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan.
Opo, no? Sana po sa plaque natin, ano? Sa COG Bacoor, walang ganito po, ano? Napakasakit po. Siya ay katulad ng binhin na laglag sa daan, dumarating ang masama at agad na inaalis sa kanyang isip. Oh, ganyan po, no? Sa isip pa lang po, no? Nakinig siya. Ngunit sa isip pa lang, ang mensaheng kanyang napakinggan, nawawala, mga kapatid. Pangalawa po, no, pagmamasdan niyo po, no, pwede po nating mga kapatid, no, pwede nating ilagay yung ating mga sarili sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Para po masakyan natin, no, maunawaan natin ang sinasabi nito. May 4 na uri na lupa po na binabanggit dito. May mga binhi naman nalaglag sa mabato. Lupa, nalaglag po ha. Hindi po iniasik sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi. Napakabilis po, no? Makikita niyo po yan, no? Kapag tayo po mga nagtatanim po, no? Physically po, no? Nagtatanim po, mga kakain, no? Kaya pag nag-seed tayo, no? Nag-seedling tayo, po, nagtatanim, manipis lang po ang lupa, mabilis sumibol. Agad, ang mga binhi ay sumibol, ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilat sa matinding init ng araw na wala. Nasayang ang binhi sapagkat nalaglag. Nasayang namatay palibhas ay mababaw ang ugat. 2 verse po ha. Pagtutugmain po natin. Sasagutin po yan ng salita ng Diyos. Sabi po sa verse 20, ang katulad naman ng binhi na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad ay masayang tumatanggap nito. Masaya niya po tinatanggap, no? Ang mensaheng kanyang napakinggan. Ngunit, pagmasdan niyo po at unawain ang salita ng Diyos, ngunit hindi tumitimo ang mensahe o ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi po nakakaabot, no? Hanggang dito lang po. Sa tenga, ang binhi po ay hindi nakakapasok sa puso. Unawain po natin at balansehin natin ang mga salitang ito, no? Ulitin ko po, verse 21. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nananatili. At pagdating ng mga kapighatian, napakarami po niyan natin pong naranasan, no? Mga mananampalataya. Alam ko pong matatag kayo dyan sa kapighatian at mga pagsubok at ng pagsubok. Dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Nang pagmasdan niyo po ito, no? Verse 20-21. Mga kapatid, uulitin ko lang po, no? Pagdating na maraming pagsubok, tumatalikod siya agad sapagkat hindi nakaabot ang mensahe sa kanyang puso. Unawain po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo po, pangatlong uri po ng binhing nalaglag sa bukid, sa lupa. May mga binhi naman nalaglag sa may matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik. Ano po? O halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. O pinatay po, ha? Tingnan niyo po, sinakal. Ibig sabihin pinatay. Nawala. In verse 7 po yan, makikita niyo, sasagutin po ng verse 22, mga kapatid. Yan, ang binhi naman nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe
pinapakinggan po, no? Maaring sa panahon na yun po, no? Nung nagtuturo ang Panginoong Hesus, napakaraming tao po, iba't ibang klaseng tao. Iba't iba ang reliyon, iba't iba ang pananampalataya, iba't iba ang pangangailangan. Sabi po sa verse 22 na magturo ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang binhi naman nahulog sa matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ang mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa. Yan po'y normal sa atin, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang mga kabalisaan ng bawat tao. Kabalisaan sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Normal po yan sa atin, mga kapatid. Ano po? Nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe o ang salita ng Diyos at hindi ito nagkakaroon ng bunga sapagkat sila'y balisang-balisa na pagtutuunan po nila ng pansin ang kanilang pagkabalisa o ang pagkahumaling sa kayamanan. Nawawalan po ng puwang sa kanilang puso ang mensahe o ang salita ng Diyos at hindi ito nagkakaroon ng bunga. May kaagaw po, mga kapatid. Unawain natin upang maintindihan natin at sundin ang salita ng Diyos. Pang-apat na uri ng binhing na itanim, mga kapatid. Tignan niyo po ang inyong mga Biblia. Babasahin ko lang po, no? Hallelujah. Babasahin ko po, uulitin ko po sa inyo, no? Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 13, talatang 8, ngunit ang mga binhing nahasik. Tingnan niyo po. Ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. Bakit po namunga yan, mga kapatid? Inihasik. May intention po, no? Ang maghahasik. Ibig sabihin, confident siya sa kanyang ginagawa. Sabi po diyan, nahasik sa matabang lupa ay namunga na may tig-100. Isa sa larawan ko po mamaya yung mga binabanggit diyan po, no? Bilang illustration. May tig-6 na po at may tig-30 po. Tingnan niyo po, ito po yung isang illustration, no? Or isang halimbawa kung inyo pong pagmamasdan na po pagka ito po ay namumunga na. Ang trigo, makikita niyo po, hindi bilangin niyo po yan, no? Kung nakikita niyo, meron, hindi siya pare-parehas. Ano po, meron 30 lang na butil na makikita niyo po na ano po na nakasibol, no? Bilang bunga, may tiga-6 na po at may tigi-100 po ang bilang niyan, mga kapatid. Hindi pare-pareho. Ginamit po yan ng Panginoong Jesucristo bilang isang halimbawa. Ano po, ngunit tingnan niyo po ha. Ulitin ko rin ulit po, no? Ngunit may mga binhing nahasik. Pagmasdan niyo po, hindi binabanggit po na lalaglag ha. Nahasik sa matabang lupa. May namunga. May tig-100, may tiga-6 na po, at may tig-30 po. Tutugunin po yan ng salita ng Diyos. In verse 23 na akin pong binasa. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong, tingnan niyo po, hindi po nakikinig ang ginamit na termino po ha. Dumirinig. Sinusuring lang. Tingnan niyo po, hindi lang siya na nakikinig ha. Dumirinig. Gusto niyang tugunin na kagad, no? Inuunawa niya maigi po kaya ginamit na word, no? Nag-interpret po nito, no? Sabi niya po, at ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong
dumirinig. Hindi po nakikinig lang ha. Dumirinig at umuunawang mabuti. Dumirinig niya, pinapakinggan niya maigi, sinusuri niya. At umuunawang mabuti sa mensahe. Tingnan niyo po, ano? Ang salita ng Diyos po, no? Kaya po, mahalaga po na ito po'y inuunawa natin, mga kapatid. Hindi lang pinapakinggan. Purihin ang iyong salita, Panginoon. Kaya ito ay namumunga. Ano po ang maging bunga nito? Kapag tumirinig tayo ng mabuti, inuunawa natin ang ating napapakinggan, ano po ang dulot nito sa ating buhay, mga kapatid, ng binhing ito? Napakataba po. Napakataba po ng binhing inyong ihahasik at sigurado po na ito po'y tutubo. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. Sagana po. Ang bunga nito, mga kapatid. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Unawain natin ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Suportahan po natin to, no? Sa aklat po ni Luke, Kabanata 8, talatang 15. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa, okay? Sinusuportahan lang po natin, no? Para mas mapalakas po ang binhi po ng ating pananampalataya. Mapalakas po sa inyong mga puso at isipan. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat. Ano po? Hindi po ito pinababayaan. Ingatan ito, mga kapatid, no? Na natanim sa inyong mga puso. Sabi po ni Luke, nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Yan po ang salita ng Diyos. Kapag tayo po, inamin natin na tayo po ay matabang lupa. Amen po ba, no, mga kapatid na nakikinig? Matabang lupa po kayo, mga kapatid. Sapagkat ang nahasik sa inyo ay matabang binhi. Kaya agad po itong tumubo sa inyong puso at sa inyong isipan. At ito po ay namumunga sa panahon na ito. Hindi pwedeng hindi po mamunga. Sapagkat yan po ay isinalaysay ng Panginoong Jesucristo. Iniingatan ito ng pusong tapat ang mga binhi at malinis. Hindi lamang tapat, kundi may malinis na puso. At sila'y namumunga. Dahil sa kanilang pagtsatsaga, nagtsatsaga sila kahit hindi mo po utusan yan, mga kapatid. Sapagkat ang binhi ng salita ng Diyos ay nasa kanilang puso't isipan. Gagawa yan ng paraan o pamamaraan upang maihasik ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos. Sapagkat ito po'y dinirinig niya habang pinapakinggan niya ang mensahe. Hindi lamang dinirinig ng isang nakikinig na tao o ng isang mananampalataya, kung hindi ito'y inuunawang mabuti. Mga kapatid kong minamahal, sapagkat ito po'y mandato ng Diyos. Walang pinili po ng Diyos nang ito po'y ipangaral ng Panginoon. Ang Great Commission, bata, matanda, kahit uugod-ugod ka na sa panahong ito at katabi mo ang iyong gadget, magagamit mo yan, kapatid. Magagamit mo yan. Sapagkat yan po ay nilikha ng Diyos, binigyan ng katilinuhan ang mga tao upang makagawa ng mga sophisticated na gamit. At ito po'y gamitin natin. Habang ito po'y ginagamit natin, no? Naghahasik tayo ng mga mensahe ng Panginoon.
Unang-una sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, kakilala, huwag po natin asahan na sila po'y magre-reply o magre-react. Ang mahalaga sa atin po na ihasik natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Kapatid, gaano karami ang iyong naihasik na binhi? Ang tanong po mga kapatid. Ito po isang hamon sa atin mga kapatid. Mga katanungang ahamon sa ating buhay. Salamat po sa pagtuturo ng Diyos sa inyo pong mga pastor. Na po, kita niyo po, no, may leading ang Diyos sa buhay natin bilang isang iglesia, bilang isang mga mananampalataya, o bilang isang katawan ni Kristo. Yan po, sa puso niyo po, no, sa puso't isipan niyo po ang katanungang iyan. Gaano karami ang iyong nayasik na binhi? Pagmasdan niyo po ang mga salita ng Diyos, tutugunin po yan. In verse 37, 38 po, no? Sinasabi po ng salita ng Diyos, no? Sundin niyo lang po, no? Tunghayan niyo lang po yung mga verses na yan, mga kapatid. At ang Diyos po magpapaunawa sa inyo ng salita ng Diyos. Sumagot si Jesus. Binabanggit niya po yan, no? Ang ng mabubuti ay ang anak ng tao. Basta niya po, no? The Son of God ang naghahasik ng binhi. At ang hinahasik po ng Panginoong Jesus ay mabubuting binhi. A good seed. A good seed. Pagmasdan niyo po, no? Tingnan naman natin po yun, verse 38. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Sinasabi po ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay mabuting binhi at ito po'y inihasik natin mga kapatid, sapagkat ang binhing isinilid ng ating Panginoon sa ating mga puso ay mabuting binhi. A good seed. Alam niyo po ba? Ano po ang manifestation nito o transformation nito sa buhay natin? Mga kapatid, matabang binhi kapag yan ay inyong inasik. Kaya po, no, ang Panginoong Jesus, pagmasdan niyo po, no, verse 37, 38b, ikaw, ano sabi niya, ikaw ba ay pumapayag, no po? Ulitin ko lang po, babalikan ko lang, ha? Sabi niya po, ang mabuting binhi ay ang taong kabilang sa kaharian. Aatras lang po ako, no? Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Okay? Anak ng tao po, no? Verse 38. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Hallelujah. Ngayon po, ano po ang pangako ng Diyos sa Great Commission, mga kapatid? Ikaw ay sasamahan ng Diyos. Amen? Hanggang sa wakas ng panahon. Ang pangako ng Diyos, ikaw ay samahan, kapatid. Now, ang tanong po,
mga kapatid, ikaw ba ay pumapayag na maging isang tapat na tagapaghasik ng ating tagapagligtas? Hallelujah. Tingnan niyo po ang kasama niyo po, ha. Babalikan ko po, ha. Babalikan ko po yan, mga talatang yan, mga kapatid. Kaya po sinasabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan na lumalakad ka na mag-isa. Verse 37, sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Okay, tingnan niyo po, magkatuwang sila. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Lalakad ka ba na nag-iisa? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapatid, sasamahan ka niya hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos. Now, ang tanong, ikaw ba ay pumapayag na maging isang tapat na tagahasik ng ating tagapagligtas? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ng Diyos, no? Sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Kaya po ginamit ng Panginoon ang makatalanghaga. Ang parable po, nangungusap ang Diyos sa pamamaraan niya po na matalinghaga upang ang mga tao may pandinig ay makinig, unawaing mabuti ang mensahe pong ipinapabot sa atin ng Diyos, mga kapatid. Si Jesus at ikaw ay kapwa tapat na maghahasik ng salita ng Diyos. Hindi tayo magtatagumpay sapagkat ang title po ng ating pinag-aaralan ay matagumpay na pagsasaka. Kapag hindi natin pinagtiwalaan ang salita ng Diyos at pinakinggan na maigi at sinunod ang sinasabi po ng mensahe, hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid. So ang naisin po ng Diyos sa atin ay maging matagumpay tayo. Amen? Ang nais ng Diyos ay magtagumpay ang ating pananampalataya. At ito po ay magbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung pumapayag ka, kapatid, na maging isang tapat na tagahasik ng ating tagapagligtas sa puso. Yan po, no? Hindi po dinidinig mo lang ito sa oras na ito. Kung hindi, sagutin mo siya sa puso mo. At yan po ay hindi na natin kayang basahin. Arokin man ang puso ng bawat mananampalataya. Makikita lamang natin ito kapag ito ay isinasagawa. Isinasagawa ng isang mananampalataya. Marami pong salamat, mga kapatid, sa inyong matyagang pakikinig sa oras na ito. At inuulit ko po, no, bilang pagtatapos. Salamat po sa mga kapatiran na matyagang nakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay ating isabuhay. Isabuhay natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. God bless you.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you all. Salamat po sa inyong lahat. Back to you, Ate Lucille. Okay na po? May sound po. Yeah. Okay na po, okay na po. Salamat. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthian o ikalawang Korinto 4:15, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpapasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluhat